Ay, gutom na gutom. Buhay! O kaya mukat at lipat bahay muna kami ngayon dito mga bossing. Pagkatapos ng matinding pressure sa trabaho sa pag-harvest na aking tubo. Ulan at init, minsan night loading pa dahil nagmamadali. Muntik na ako nasarahan ng sentral. Pero sa wakas mga bossing, hindi pa nagsara ang sentral, natapos ko na rin i-harvest yung aking mga tubo. Muntik na sana. Urgent double time na, lagi kaming nag-night loading, kaya yun, natapos rin sa wakas. Ito po ang promise ko sa kanila, pagkatapos ng aming mga mikos-mikos, maglilipat bahay kami doon sa tabi ng dagat. Kunting handaan, simple lang po ito mga bossing, sasabay ko na lang din sa birthday ko. Hindi pa po pala ako nag-last track mga bossing, may masamang nangyari sa grupo ko. Isa sa aming kasama, pinakamabait, tito ko, kapatid ng nanay ko. Suicide po siya mga bossing na hindi namin lubos akalain. Pinakatahimik at pinakamabait sa aming grupo. Pero kahit ganun, tuloy pa rin ang buhay. Good morning mga bossing! Pupunta po pala kami ngayon ng dagat, maligo. Kasama ko po yung aking mga katuwang sa trabaho sa pag-harvest na aking tubo. Ito po ay tinatawag na Thanksgiving or yung sipong po dito sa amin. Ngayon, maaga ko pa pong isisilong yan sa ilalim ng mga punong kahoy. Si Digong, si Patanit nandyan sa gitna, at saka si Akila. Wala po dito si Tanana dahil nandun po sa ibang tao. Nagtatrabaho po siya ngayon mga bossing, nag-aararo po abra-sara sa aking tubo. Ngayon, yung aking civil garden na may mga napier po mga bossing, ito po yung main purpose po mga bossing. Nagmamadali ako ngayon, so kukuha lang po ako dyan ng pagkain nila, lalagay ko doon sa may mga puno ng kahoy na yan, tapos aalis kami. Kung wala akong tanim yan, mga napier na yan mga boss, hirapan ako sa kalisod magpakain sa kanila. Siguro magiging butot balat yung mga yan. So ayun sila, yung truck kargado na po. Zoom lang sa camera. Yan. Saka yung D-Max ay kargado na rin po. Doon po kami sa may Sitio Cansilong, Barangay Malabugas, Maligo. Once in a year lang po ito mga bossing, kaya grab opportunity. At birthday ko po pala kahapon. Ngayon ko lang po hinild mga bossing dahil yung kapitbahay ko ay may kasal po dyan kahapon, tapos invited po ako. So kapitbahay natin na mabait, baka kung hindi natin mapuntahan, sasama yung loob. Kinansila ko yung birthday ko kahapon, ngayon ko itutuloy. So may kunting handa kami, tapos mga kamuting kahoy, mga kung ano pa yung mga saing-saingin namin doon sa dagat. Simple lang mga bossing, ang importante na natapos yung aking harvest ng tubo na tagumpay, kahit na wala tayong naipong diyot, pera, dahil nga po ay sa sobrang baba ng asukal ngayon, pero tuloy pa rin po yung ating celebration, tuloy pa rin ang buhay. So ito, kukuha ako ng pagkain ng aking mga alagang kalabaw, diyan lalagay ko sa mga ilalim ng puno kahoy. Nangyari na ang aking inasahan at tinatanaw ko na po ito noon. Someday kung mag-busy na yung linya ng buhay ko, baka mabinta ko na lahat ng mga alaga kong kalabaw dahil wala na akong may maipakain sa kanila. Hindi na po ako ng pagdudugay pa, nagtanim kagad ako ng mga samot-saring klaseng damo na pagkain ng aking mga alagang kalabaw. Habang pinapatubo ko po yung aking mga tanim, unti-unti ko nang nararamdaman yung hirap. Dapat po kasi mga bossing mauna po munang magtanim ng pagkain bago mag-alaga ng mga hayop na katulad nito. Pero sa akin nauna po yung hayop bago ang pagkain. Buti na lang magaling ako sa diskarte at may mga alalay din, mga talbos ng tubo. Kaya survive sila hanggang ngayon dito sa aking mga kamay. Hindi ho sila nabinta. Kapitbahay ko po mga bossing, nabinta na po yung kanila. Pero dahil farmer ako, hindi po pwedeng wala kang mga alagang katulad nito. Kung kada kilos mo, puro ka lang sahod. Kalugi man yan ang negosyo mga bossing. Kaya ito, pinagtsatsagaan ko ho talaga sila at ginagawa ko yung aking tungkulin para po sa kanila. Habang nagtatanim po ako sa mga damong ito, na-visualize ko na po yung future ko mga bossing na mangyayari ho talaga ito. Kaya ito na, busy na yung linya ng buhay ko. Kaya hindi po ako nagkamali sa aking plano na magtanim ako ng pagkain ng aking mga alagang kalabaw. Ayun po mga bossing, tinan nyo, ganun na lang po kadali ang pagpapakain ko sa aking mga alagang kalabaw at tuloy po yung aming happy-happy dito sa tabi ng dagat. Kunting mikos-mikos lang, busog yung aking mga alagang kalabaw at kami naman dito mga bossing ay nagpapakabusog. Ayun lang po muna yung may share ko sa inyo mga bossing. Hanggang dito na lang po muna tayo.